ganito na po. Nag triple size na yung butas from yesterday. Ayan po, lumitaw na yung mga kahoy na itinapon ng mga yung sa butas dati at tinapunan nila or tinabunan nila ng mga kahoy. Yun po ang naging problema. Yun yung mga naunang workers, naunang contractor dito, na yung balon na pinahukay ko na I changed my mind about it. Kahoy ang pinaglagay nila, binasurahan nila ng kahoy, and then saka nalagyan ng lupa. So ngayon, ayan, that is the cause of the problem. Kung hindi po sana kahoy ang nilagay sa ilalim, kung nilagyan ng bato o lupa, we would not have this problem. Pero dahil nandito na, so tumawag kami ng engineer, and the best solution is tabunan ng river mix, una river mix, and then saka mga bato. So nag-order po ako ng 1 load ng river mix, saka yung mga malalaking bato doon, no? So nag-order tayo ng 2 load niyan, at hopefully kung hindi kakasya yan, mag-order pa po tayo. But ito po yung nangyari. This has become, so it's like actually naging probably 5 times na yung luwang ng butas. Kasi yung habang umakyat yung tubig sa ilalim, tinutunaw niya yung mga tinambak na namin. Kasi nagtambak na kami dito eh. Lupa na yung nadatnan namin na tambak. Pero, yung pala, mga kahoy yung nilagay sa ilalim po. Kaya, ganito ang nangyari. But anyway, like I said, sabi naman po ng engineer na nag-check, wala namang problema, basta importante lang ganon na gawin. River mix at saka mga bato. So, ang gumuguho na dito is yung mga river mix na mga itinambak namin. Yan. Yan. Kaya ito po is another problem caused by unprofessionalism ng mga naunang nag-work. Again, like I said, it's no use crying over spilled milk. Wala na tayo, hindi na wag nang magsisihan, wala nang magagawa, at talagang puro basura po yung lumalabas ngayon. So hopefully this can be done today. We only have 2 workers na nakuha natin na na gagawa. Hopefully talagang matapos na ngayong araw na ito. So it is tough. It's so expensive. Pero isang load ng bato na yon is 1.5, so 2. And then river mix, 1,200 lang yata yung river mix. So ayan po. Yeah. Kasi 4.2 ang binayaran natin. Kaya 1,200 yung river mix plus 1.5 ang 1 load niyan. So 4,200. Tignan natin, baka kukulangin pa tayo, and of course ang ating labor. Kaya nag-lunch break sila ngayon. Hopefully when they come back, we just have to help them fill this up. Alright. I'll show you the progress po later. So gagamitan po natin ng submersible para matanggal yung tubig. Kasi yan yung nagkokos na ngayon ng soil erosion sa lupa. So we're going to remove the water by using ito po, dahil sa tubig na nagkokos ng soil, nagkokos pa ng be careful, erosion. Tatanggalin natin yung tubig by using submersible. Pwedeng timba-timbahin, pero gamitin natin to ng submersible. Ayun. Ayun, oh. Ayun. Oo. Para lumabas sa sa creek.
Yan. Tanggal tubig. Oo, kasi yan yung ginamit nila noon nung nagbuhos sila. Kumuha sila ng tubig noon dito. Ikam lang da, video lang. Bit lang ato, ano Sanan? Kaya nga po na ko awal. Mau maigit na nga po. Yun lang, paano bonggon pag produce pa ng tubig. Lawrence yung mga kahoy-kahoy na yan. Oo nga. Dahil yan na naman ang mabubulok din. Lumabas tuloy yung binaon mong yung pipe. Sana bagan. Ganyan paluwang ba ito labi ng niya? No. Kasi parang bumaksak na yung mga lupang mga lus. Kaya matibay na yung mga lupa na nakano na yan. Yan. Tambak na namin yan. Ito nakikita mo mahuna siya. Yung lupa na yan. Kasi, Oo. para pabata. Nakita mo yung porch natin? Dati-dati, 3 steps yan. Ganyan kataas. Yun ang mga bumabaksak o yung mga lupa. Oo, yung mga bumabagsak, yung mga tinambak ni na Mo, Lawrence. ano siya, maluwag yung pagka, yung Yeah. siksik. Yan ang bumabaksak. Kaya nga. Kasi yun na yan, hindi na babaksak kaya maano na yan talagang Yun na yung original na lupa. matibay na yung lupa. Bumabagsak lang yan yung tinambak namin. Wow. Dapat pala nilagyan nyo na sinamahan nyo ng mga ganyan batong malalaki. Walang problema sa tambak namin, Beb. Ang problema, yung paglagay nila ng kahoy sa ilalim. Tapos, saka sila naglagay ng lupa. Naintindihan mo? So, nadatnan na namin lupa na. Wala na yung butas, tinakluban nila. Tinakluban nila. Pero malalim, meron pa rin. Kaya nagdagdag kami. Nagdagang mo lang. Oo. Hindi ko naman nakita yung mga kahoy-kahoy na yan. So, 7 plus 5, 13 minutes na tayo. Ito mababaw na lagi yung sa gilid na malalim. Kasi sulok na yun. Kaya yung natitibag na, yan na yung, tignan mo, ang lalim na nang nilagay namin. So, ilang load na yan ng river mix. May mga bato silang malalaki doon. Pero lalaki ng bato. Nilagay din namin yan. Dito wala. Ah! Ngek, 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 ngek. Ay, bumababa kasi. Bumababa. Ano muna kasi mainit.
Oh, daming basura. Oh, daming kahoy-kahoy doon, oh. Yun, oh, daming basura. Yun, oh. Yan. Marami pa siguro silang nilagay. Daming basura, eh. Yup. Yun. Baba, kasi ko nagbababa. Hindi, gamitin natin submersible para itaas natin siya. Wala lang, ha? Magkala, mag-boots ka siguro. Para ano? Para... Hindi madulas. Hindi, may mga pako yata yung mga kahoy yun. Oh, yan, lumuguho. Ay, malalim gon. Ay, lumalim yan. Delikado. Baka gumuho. Baka pag tinanggal mo yung kahoy na, ayan, yung kahoy na yan, guguho yan. Nakasangkalang lang kasi yan sa ano. Ay, gon. Ako, dapat may tali ka. May tali ka sa, ano, sa bewang. Baka gumuho rin yun pag pinapakan mo. Dapat may tali siya. Bibilisan mo, give him the tali. Oh. Itali mo yung mga kahoy na pwede mong itali dyan. Hihilahin ko pa. Or itali niya yung sarili niya para may panghila tayo sa kanya. Hawak naman yung itali. Oh, see? Gon, hawakan mo yung tali. Ibato niya na lang yung mga kahoy, beb. Ibabato niya na lang yung mga kahoy. Kunin mo yung tsinelas niya bago pa naman. Hawak ka sa tali.
Hindi. Itapon niya na lang paakyat yung mga kahoy. Ang ano yan, yung tali, panghahawakan niya. Para kung ano. Ba't mo kay Rolly, abutin ka naman dito. Yan, dito Rolly. Okay. Maganda. Baka pag binulog nga, bumigay yung ano. Ang dumi ba, sa karin mo, kaburat na pa. Yun na lang siguro mga naka, ano, O, yung mga naka-ano lang. pwede tanggalin. Oo, wag mo nang pilitin yung mga nakabaon. Baka gumuho yan. Hindi ko kayang bayaran ng buhay mo, Gon. Dapat within reach mo yung tali. Sa kamot yan. Lagyan na lang sa tabi. Op, op. Papasunog ko kay Delia doon sa bukid. Pero dahan-dahan, may mga pako yan. Lalagyan ko na lang yung mga pako. Para hindi magpapa. Mas maganda sana yung hagdanan, yung mahaba. Yun na lang nilagay dyan. May nakapako doon sa ano, sa scaffolding nila. Nakakapako doon sa scaffolding nila. Nakawala na yung manok, binigay sa akin. Ha? Ayun na ba yan? Lawrence! Hindi. Sama niya ba itinali? Naman niya yung manok ko! Baka nakawala. Sukatam. Kaya nga. Basta kinakailangan nakaano ka lagi na yung yung tali mahawakan mo. Huwag mo nang i-disturb yung mga nakabaon. Baka gumuhok. Bubuho yan. Okay na yan, Gon. Okay na yan. Di bali nang mag-ano eh. Itali mo yung tali sa kahoy na yan. Hilakin natin papunta. Ayaw nga. Gumuho mo, walang tao dyan sa baba. Tali mo yun sa kahoy na yan. Eh. Tapos hilahin natin. Tali mo na lang para sigurado tayo. Forsahin na lang natin pataas. Gumuho man eh, walang tao mga gumuho. Kasi pag tinanggal mo, sigurado gumuho yan. Oh, abuti mo sila, Beb. Marami pang tao dito sa. Sa ilalim. Diyan na lang. Nandito eh, nandito na dito. Yan o. O yung landok. Oh. Garden mo, abala. Hindi yan nga ginamit namin para hindi nalaglag ang lupa eh. Ayan, kunin niyo pa yung landok, oh, yung landok. Oh, that landok. Take the landok. Meron. Ha? Dito yung tao. Itali. Oh, shit. Dada yung pasongkay sa tatalian. Taklop pa ng galon.
kahoy. Lalim ah. Napapaguhoy na lang natin. Ang daming nakapag... Di bali nang nasa mas mababaw yung kahoy. Yun, na. Lagyan na natin ng bato sa ilalim. Naku. May nakabara eh. Empty yung ganito niya eh. Kasi nga, dahil lang ano. Oo. Ah, sige, siguro, baka na lang natin muna to. Oo. Pagka tumaas na, pwede natin paghuhuin dito para lumitaw lang yung kahoy, no? Yeah. Sige.